Nag-file ng libel case si former Senator Antonio Trillanes laban kay dating spokesperson Harry Roque, political vlogger Banat Bay, at sa mga SMNI host at ilang political vlogger. Ang sinabi ni Trillanes dahil daw ay pinakakalat ng mga tao ito na siya raw ang nagbenta ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Grabe talaga si Trillanes, ano? Ano naman itong pinalulutang mo, Mr. Trillanes? Ang sabi naman ni Harry Roque, Attorney Harry Roque, ito lang ay nagpapakilala sa taong bayan para magkaroon daw ito ng name recall dahil daw tatakbo daw itong senador sa midterm election ng 2025. Wala daw itong ibang gimmick na tamang gawin, ay kaya ito nag-file ng case laban sa kanila. Ang sabi ni Harry Roque, bring it on! At pinatay daw ni Trillanes ang freedom of expression sa mga taong gusto magpahayag ng kanilang opinion, personal man at political opinion. Ito si Trillanes talaga kakaiba eh. Sinabi na nga nung mga political analyst ng mga nakaraang taon niya, baka nga daw si Trillanes ang nagbenta ng Scarborough Shoal nung panahon ni President Noynoy Aquino III. Ito, lumutan na naman ito dahil nga dun sa sinasabing gentleman agreement ng presidente ng China at saka ng ni Tatay Digong na sabi ng ibang kalaban ni Duterte ay binenta rin daw niya ang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Kaya itong pinalulutang ng mga kaalyado ni Tatay Digong na hindi si Tatay Digong nagbenta, kundi si former Senator Antonio Trillanes. Kaya medyo lumaki ang issue. Tama-tama siguro sinakyan ni Trillanes dito para mapag-usapan siya sa mainstream media, sa social media, at mga ilang political vlogger na nagko-cover dun sa mga sinasabi niya at ginagawa siya ng video content. Kaya nakakalungkot lang talaga, no? Habang papalapit itong midterm election ng 2025, lalong nagkakagulo ang ating political landscape dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lang hindi dapat ito pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan kung paano matutulungan nila, mapaganda ang buhay ni Juan Pascual Cruz. So, hindi na alam kung saan kukunin ng tatlong beses sa pagkain sa isang araw, sa taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, serbisyong publiko, usapin ng Chacha, usapin ng West Philippines at usapin ng sinasabing pagpupulburo ni BBM. Ano pa kaya ang mangyayari dito sa ating political landscape habang papalapit ang midterm election ng 2025? Sana naman sa katulad ni Trillanes na tatakbo ng senatorial race ay sana gumawa siya ng mga magagandang programa na pwede naman niyang i-course sa mga kaibigan niyang senador na mapabuti ang pamumuhay ng ating mga mamamayang Pilipino na hindi nga alam kung paano pa idadaos ang isang araw sa hirap ng buhay, kawalan ng trabaho, at mga kung ano-ano pang isyong nangyayari sa pang-araw-araw na buhay ni Juan Pascual Cruz. Sana naman magtulong-tulong sila, hindi sila ganito na mag-aaway-away para lang sa posisyon ng makiling senador. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magniniron, magmamatsa kung saan patutungo itong sinasabing pagpapile ng libelo ni former Senator Antonio Trillanes laban kila Attorney Harry Roque, Banat Bay, Ezra Menayos at ilang political vlogger.